tayo naghintay ng pasahero, Ma'am Sim. Mamimigay akong basahin. O, libre po. Ayan. Walang bayad, ha? O. Ayan. Sige, anak. Ito po. Wala pong bayad. Hindi naman ako nahingi. O, sige po. Huwag niyong buksan. O, sige lang po. At least, namimigay ako, Ma'am Sim. Ito, basahin. Ayan. Nadilim na naman po ba? Dalipan dalawa. So yan, salamat po sa inyo mga tinanggap na mga babasahin. Yan po yung maganda. Yan po ay nakasulat ay, huwag mo itong bubuksan. Bakit po kaya sinabing huwag bubuksan? Kasi po tayong mga tao, kapag sinabi mong huwag bubuksan, lalo yung bubuksan. Parang inano lang po tayo, yung sinapsychology. Umuulan na naman po. So sabi po kasi doon, napakahalaga sa panahon natin na ibahagi ang mabuting balita. Bawat mundo. At magpasalamat po tayo. Why? Dahil mabuti ang Panginoon kasi po yung bagyo umalis na. Ano po? Kasi po ang dami pong nasasagasaan ng baha. Di po ba nakakaawa yung mga namatay? Gawa ni Christine, yan pa si Pipito, mga signal number 5, sa Pulilio, ang dami po ano. Pero salamat po sa Panginoon na tayo kinahabagan dito sa Lucena, dito sa Pagbilao. Di po ba? Bakit po? Marami pong nananalangin. Kapag po sabi doon sa isang lugar ay maraming nananalangin, yan po ay patuloy na kakahabagan ng Diyos at iingatan. Kaya lang po, magpatuloy-tuloy tayo manalangin. Bakit? Hindi pa po tapos yung mga bagyo. May kasunod pa po yan. Mayroon pang Kirubin, may Romina, hanggang say po yun. Kasi po sa isang taon, ay parang gumawa sila ng bagyo na 20. Nakikita nyo po yun? Nakapangalan na po doon. Kasi po yan ay mga plano. Hindi po natin alam kung yung iba dyan ay gawa na ng tao. Kasi po ang tao napakatatalino. Kasi po marami silang sinasabi na HARP, mga CERN, na ginagawa para po maka-accumulate ng bagyo sa sobrang tatalino po ng tao. Kaya po, tandaan po natin, sa umagang ito, nag-ulan-ulan na naman. Baka mamaya bukas makalawa, sasabihin na naman may LPA. At ang pangalan na naman ay si Kirubin. Kaya po we need to pray. Yun lang po ang magagawa natin at patuloy na ang sabi po doon ay manampalataya tayo kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ po ang magliligtas sa atin sa mga bagyo, sa mga sakuna, sa mga trahedya, sa mga kung ano-anong mga kalamidad pa ng padating. Kailangan po ng tao ang Panginoong Yesus. Kasi ang Panginoong Yesus, siya po yung namatay sa cross para po tayo iligtas. Kaya po sabi doon, sa kabila ng marami tayong naririnig na bad news, ito naman po binabahagi ng tayo ng good news. Ano po yung good news na dala ng Panginoon? Buhay na walang hanggan. Gusto po ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay saan? Sa langit. Kasi lahat naman po tayo ay lahat na tayo mamamatay. So, ang wag lamang pong danasin ng tao kapag namatay na walang Kristo sa puso. Kaya po binabahagi namin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya may nakalagay po dyan. Sabi po dyan ay Roma 3:23. Ang problema lang po sa tao kasalanan. Sabi dyan, anak, tingnan nyo. Ang mga tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos at walang matuwid kahit isa. So kaya po pala hindi tayo makalapit sa Diyos Nanay dahil sa ating mga kasalanan. Pero may solusyon ng Panginoon. So kapag pala tayo ay lumapit sa Diyos, humingi ng tawad, tayo ay kanyang patatawarin. Bakit po? Sabi po doon sa John 3:16, sa bandang huli, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya po isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus upang ipanganak dito sa lupa. At ang isang tao na manampalataya ay hindi mapahamak. Ano po kaya yung kapahamakan dyan na sinasabi, mga ate kuya? Langit o impyerno, yung sinasabi pong kapahamakan? Impyerno. Kaya si Jesucristo po ay pinako sa cross para sa iyo at sa akin, para hindi po itapon tayo sa impyerno. Kung maniniwala tayo
at magsisisi at tatanggapin ng Panginoon. Yun po yung offer ng Panginoon. Bibigyan tayo niya ng buhay sa langit. Isipin nyo na lang po, bakit kinailangan pa ni Jesus na ipako sa cross? Para po sa iyo at sa akin. Para hindi po tayo mapahamak. Totoo po kasing may Satanas ha. Nasa John 10:10 po yun. Ang trabaho ni Satanas pumunta sa lupa para ano? Magnakaw, pumatay at magwasak. Kaya tingnan nyo po, ang mundo puro masama, puro kasamaan. Pero ang Panginoon, ang dala, pag-ibig, pag-asa, kapatawaran, pagliligtas ng buhay, kapayapaan. Kapayapaan ng ano, puso po ha. Kahit may bagyo, ang ating puso ay kailangang payapa. Kaya po tandaan natin, hindi po kami nagsasawa na bahaginan po kayo ng mabuting balita sa jeep, sa sasakyan, sa palengke, saan-saan po, mga labulubundukin, basta may tao po. Sabi ng salita ng Panginoon na ibahagi. Bakit? Para po makabalik na si Jesus. Babalik po si Jesus ha, sa rapture. Naniniwala po kayong may rapture. Panoorin niyo po yung left behind. Ganun po ang mangyayari. So yung mga taong hindi po mananampalataya kay Jesus Christ, maiiwanan po yun. At mapapahamak. So kayo po, tayo po, natatanggapin si Jesus, magsisisi, isasama niya po sa langit. Yun po yung totoo ha. Kaya po sabi doon, magsipaghanda kayo kasi malalapit na ang pagbabalik ng Diyos. Dahil natutupad na po yung nasusulat sa Mateo 24. May digmaan po ngayon sa Israel ha, nagdidigmaan. At bawat sulok ng mundo, may baha, may lindol, may tsunami. Lahat na po ay nangyayari. So we need to prepare. At anong ihanda natin kaluluwa po? Hindi po religion. Hindi po religion na magligtas sa atin, kundi pananampalataya kay Jesucristo. Kaya po sabi doon, makinig ang may tenga habang nakakarinig pa tayo. Kasi pagdating ng panahon, magugutom po ang mga tao. Saan? Sa salita ng Diyos. Wala na po kayong maririnig. Darating po ang one-world government. Magkakaroon ng one-world government, one-world religion, and one-world currency. At ang alam ko po doon, maghahari si Antichrist. At kapag ang isang tao ay natagpuan na may Biblia, kukunin sa bahay-bahay at susunugin. Kasi si Antichrist po ay sasapian ni Satanas. Siya po yung magro-rule buong mundo. Padating po yun. Kasi po agenda po nila yon at nakasulat. At pagdating po ng panahon na yon, kapag ang mga tao ay hindi nagpatatak ng halimaw na 666, hindi po makakabili ng pagkain, hindi makakalabas, hindi makakapagtinda, hindi makakapag-travel. Kaya po tandaan natin, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi para maligtas. Ano po? Binibigyan tayo ng Panginoon na makapagsisi. Kaya po tandaan nyo, hindi po aksidente na ako'y sumakay sa jeep na to para po kayo ay bahagina ng salita ng Diyos. Hindi po religion. Hindi religion po ha, kasi yung religion, ibubulit tayo sa kapahamakan. Ang akin daladala po sa inyo ay magkaroon po kayo ng relationship with the Lord. Tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas para maligtas po ang ating kaluluwa. Ang concern po ng Diyos ay kaluluwa ha. Lahat po kasi tayo may kaluluwa. Ang gagawin lang po natin ay manampalataya kay Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang papanampalatayahan natin ha. Hindi po kung sino. At syempre, mahalaga yung magsisi. Kaya po tandaan natin sa umagang ito, mahal na mahal po kayo ng Panginoon, kaya po binabahaginan ko kayo. At ang sabi po doon sa John 14:6, Jesus is the only way. Si Jesus po ang daan, ang buhay at katotohanan. Wala pong pupunta sa langit maliban na ang isang tao ay tagapin si Jesus sa kanyang puso at gawin po niya ang tagapagligtas. Kaya po sa umagang ito, ang sabi po doon sa John 3:3-7, one person must be born again to see the kingdom of God. Maliban pala ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Panginoon. Kaya po hindi religion, kundi magkaroon ka ng personal na relationship with the Lord.
personal, tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Yun po ang magdadala sa atin sa langit. At meron po dyan panalangin ng tingnan nyo po, may panalangin dyan ng kaligtasan sa bandang huli. Basahin nyo po at i-pray nyo po ng tao sa puso at pagkakalooban kayo ng Panginoon ng buhay sa langit. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sige po. Magpe-pray lang po ako ha, at ako po'y tapos na. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Ako'y lumalapit, nagpapakumbaba. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Sa mga oras na to, nagpapakumbaba ako. Inaamin ko, ako'y makasalanan. Hindi ko po kaya na pumunta sa langit sa aking sarili. Panginoong Yesus, patawarin mo po ako. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos ko at tagapagligtas. Nananampalataya ako na matay ka sa cross para sa akin upang ako ay iligtas mo sa kapahamakan. Isulat mo po aking pangalan sa aklat ng buhay upang pagdating ng panahon, makasama ako sa pangako mo na buhay sa langit. Maraming salamat po, Ama. Itong dalangin ko. Jesus name we pray. Amen and amen. Ama, maraming salamat po sa mga tao na tumanggap ng babasahin. Ikaw na po ang mangusap sa kanila. Ibinahagi ko lang po ang mabuting balita na may Diyos pala na nagmamahal, magliligtas sa amin at hindi kami pababayaan. Pagpalain mo po at ingatan ng mga tao, yung pasahero, yung driver. Bless us, Lord. Bless us habang hinihintay ka namin sa pagbabalik mo sa rapture. At nawa po kahit isa sa jeep na to ay makasumpong ng kaligtasan para pagdating ng panahon, magkita-kita po kami sa langit na buhay na pangako mo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang dalangin namin. Jesus name we pray. Amen. Salamat po. Sino pa pong gusto ng babasahin libre? Yung hindi pa po born again. Kuya, babasahin po habang pwede pa po tayo. Sige po, sige po. Yung gusto lang po ha, tandaan nyo, mahal na mahal po kayo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po yung magliligtas sa atin ha. Ako po ay tagapagsalita lamang. At tandaan nyo po, marami pang mga kalamidad na padating. Mga trahedya, mga bagyo, dahil po yan ay plano ng mga globalist na ng mga antikristo. So ang isang solusyon lamang po na gagawin nyo, manampalataya kay Jesus Christ, kahit anong mangyari, sa Kanya po kayo magtiwala. Ililigtas po kayo. Salamat po at magandang umaga.